Alright, totoo lang, medyo nalilito ako sa mga declaration, so yung mga anunsyo ni SEC. Kasi itong si Pashcash o si Fcash Global Lending, sabi nila several years ago na revoke na raw po ang ulan na ito. Pero patuloy pa rin sa pag-ooperate at sa pagkakaroon ng transaksyon itong ulan na ito hanggang ngayon. Bakit kaya? At ano ba talaga? Revoke ba talaga to o SEC registered pa rin sila? Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So mga ka-Johnny, bago ang lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang wala. So pag-usapan natin itong si Pashcash VIP, Pashcash loan, o basta under ng Fcash Global Lending Company o Pashcash. Kung alin man dyan man nahihiraman nyo, pag-usapan natin ito kasi several years ago ng 2020, balikan natin, bumalik tayo sa nakaraan. O, diba? O, balik tayo sa nakaraan Back to the past tayo. O, yun. Bumalik tayo ngayon, no? 2020, September 28. Ang SEC ay nag-declare na ang Fcash Global License ay kinansela ang Certificate of Authority na mag-operate as a lending company dahil sa unfair debt collection practices. Ayan, pakita ko sa inyo. Tinagalog ko lang yung sa taas. English natin. The Securities and Exchange Commission has canceled the Certificate of Authority of Fcash Lending Incorporation to operate as a lending company for its unfair debt collection practices. Ibig sabihin, tinanggalan sila ng lisensya dahil sa paglabag doon sa maling pamamaraan ng paniningil. O diba? Yung mga pagkukolekta nila na may mga kasamang harassment, mayroong mga kasama nakakasuhan ka ng estapa, may mga tinatawagan yung mga guarantor, yung mga co-maker, tinitreat nila, di ba? Pinagbabantaan na kung ano. Kaya nga natanggalan sila ng lisensya, kaya nga na-revoke Pero bakit patuloy pa rin sila sa pag-ooperate? Nag-deep research ako mga ka-Johnny. Kumbaga talagang nilaliman ko yung pag-research ko dito sa ulan na ito. May nahanap pa akong iba na kung saan meron pa palang ibang nagsampan ng complaint dito bukod sa SEC, meron din palang ginawang resolusyon ang National Privacy Commission na may nilabag na violation of the Data Privacy Act itong ulan na ito, itong Fcash Global Lending Corporation. Ayan, pakita ko na sa inyo. Yan. Nagkaroon kasi ng motion for reconsideration no February 28, 2022 na yung respondent, yung Fcash, lumabag nga raw sa Data Privacy Act. At yun nga, at ay sinasabi nila na kung saan yung mga tinawagan nga, yung mga contacts na hindi naman contact reference ng mga borrower. Diba? Natanggalan na ng lisensya, meron pa silang kaso sa National Privacy Commission. Meron pa silang kailangang ipaliwanag dito. Pero hindi ko na nakita yung iba sa meron siyang ginawang resolution yung National Privacy Commission about this. Okay meron pa rin nilalabag na batas bukod sa paglabag sa unfair debt collection practices noong 2022. At ngayon, nag-deep research ako. Talagang tinignan ko kung bakit nga ba nag-ooperate pa rin itong si Pashcash. Tinignan ko, di ba sabi ko sa inyo, gumawa ako ng mga nakaraan na mga video na updated ang list of recorded online lending platforms. Okay? Ito yung last lang no October 8, 2024. This year lang at this month lang. Ngayon, tinignan ko siya. Ayaw lumipat. Ayan, ayaw mo lumipat. Ayan. Okay. Tinignan natin siya doon sa letter F. Fcash Global Lending Corporation is still
kasama sa list ng recorded of online lending platforms. Yung Fastcash, Fcash, Fastcash VIP, tsaka yung Fastcash Loan. Ayan. Okay? Clear. Andiyan pa sila. Sabihin, okay sila. Sabihin, registrado pa rin sila, di ba? Medyo tricky talaga to eh. Magtataka ka, 4 years ago, 2020, September 28, ni-revoke. Tapos, 2022, nagkaroon sila ng kaso o nagkaroon sila ng violation sa Data Privacy Act, sa data privacy ng National Privacy Commission, okay? And then, tinignan ko sa list of lending companies, itong lending company na ito, at updated po yung lending company, yung list of lending companies, itong August 31 lang, 2024. Tinignan ko po siya, total letter F, tinignan ko siya ngayon. Ayan po, nakita ko po siya at still registered siya. Fcash Global Lending Incorporation. Nakakalin lang. So, it means rehistrado pa rin at hindi revoke itong Fastcash. Diba, mag-iisip tayo eh. Kung gagamitin lang natin yung common sense na lang, hindi na yung talagang sobrang talino pa para alamin kung talagang ito revoke o hindi. Pero sa tingin ko, maaaring nag-comply sila, maaaring nagpaliwanag sila, o maaaring binigyan sila ng pagkakataon ng SEC na para sa akin is mali. Kung eto legit eh, di ba? Hindi yan yung kwentong barbero lang ah. Talaga, alam niyo naman ako din sa channel ko, naghahanap talaga ako ng background evidences at saka background documents na kung saan may pinagkukuhanan tayo. Hindi yung nagkukwento lang. Hindi ako kwento lang. Ganun ako. Kasi gusto ko malinawan tayo lahat para sa mga ganitong klase ng mga usapin. Kung revoke ba talaga o hindi. Tulad niyan, na-revoke ng 2020 tapos hanggang ngayon still operation. Pero registered pa rin sa lending company at still registered din sa online lending platform kaya sila nag-ooperate pa rin. Diba, naglulukuhan ba tayo? Knock-knock, SEC, katok-katok lang po ano to, medyo issue lang. Diba? Kasi ang dami pa rin complain kasi may mga tatanong sa akin ng mga nakaraan nga dito sa mga doon sa ginawa ko nga na SEC list of recorded online lending platform, kung rehistrado pa rin ba si Fastcash. Kaya nga napahanap tuloy ako ngayong araw na ito kung talaga bang nag-ooperate na as in legit na nakarehistrado. Pero eto nga, ayan, updated po ang SEC ngayong taon na ito at still lending company at still registered sa online lending platform. Di ba? Hindi man lang sila nagbigay ng abiso na binalik ng SEC yung lisensya nila. Walang ganun eh. Wala akong makita. Yun lang talaga. As in, from 2020 hanggang ngayon, bigla, yun lang. Kung di ka pa maghahanap, kung di pa ako magre-research, siguro hindi makikita ito eh, no? So, it means, kung may mga utang tayo, may mga utang kayo dyan kay Fastcash, wala tayong magagawa. Magbabayad tayo. Magbabayad talaga kayo. Kasi rehistrado po siya. As in, hindi po siya revoke. Kasi kung revoke siya, makikita ko naman doon sa mga listahan ng mga yan. Nakita nyo, di ba? Hinanap ko pa talaga para lang maliwanagan kayo na may mga utang sa Fastcash, sa Fcash, sa Fastcash Loan, sa Fastcash VIP. Ayan. Rehistrado po sila. Nakakalungkot ng isipin. Akala natin revoke. Yun pala is operated. Kaya siguro hindi pinapansin yung mga complaint. O, di ba? Mag-iisip tayo. No? Hindi natin kailangan na magtanong pa na revoke na pala yan, matagal na, bakit nag-ooperate pa rin. So yun siguro ang dahilan kung bakit kahit anong complaint natin eh hindi napapansin. Pero dapat pansinin kasi marami na reklamo. Diba? Lumabag na nga eh. Lumabag na nga sa unfair debt collection practices. Tapos ngayon nag-ooperate pa rin. Saan nila pinagbasihan yung dahilan para ibalik nila yung lisensya kung meron na silang mga ganitong klase ng mga paglabag sa batas ng paniningil. Diba? Medyo questionable about sa SEC. Totoo lang. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit maraming hindi natutuwa sa sistema ng Securities and Exchange Commission dahil sa mga ganito na hindi man lang magawa ng paraan na aksyon ng talaga na talaga magbigay ng ultimatum na kapag sinabing revoke,
revoke na. At kung bibigyan man nila ng panibagong lisensya, saan sinasabi rin nila? Para at least alam ng mga tao na ibinalik. Hindi yung katulad niya, walang kaalam-alam yung mga borrower na dating revoke tapos ngayon binalik. Diba? Kasi ang alam ko revoke talaga eh. Napahanap tuloy ako talaga ngayong araw ito. Total, maghapon ako ganito. Maghapon ako magkakalkal sa SEC ng mga list of recorded online lending platform at ng mga recorded lending platform, mga lending companies. Marami pa nga ako nakita eh. Bukas ko naman gagawin yung iba. Para sabihin ko sa inyo, ang dami ko nahukay ng mga revoke pero hindi natanggal sa list of lending companies. Wala man sila sa list of online lending platform na registered. Nandun pala sila lahat sa lending companies naka-registered list. Yun, papakita ko sa inyo bukas yung iba pang manahanap ko. So yun, kaya kung medyo may utang kayo sa fast cash, wala po tayong magagawa. Rehistrado po sila. Updated po yan. Hindi po yan way back 2020. Updated po. As in talagang bago lang po yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, October 8, 2024, tapos yung list of lending companies na registered noong August 31 lang po. Ibig sabihin, rehistrado. Hindi po siya revoke. Kung babasihin natin yung sa revoke ng nakaraan, malamang nag-comply talaga to. Yun lang po masasabi ko. Hindi po ako nagbibigay ng negative. Ang sinasabi ko lang, yung kung ano yung nakita ko bilang ebidensya na galing sa SEC. At hindi ako gumagawa ng kwento. So yun mga kadyani, sana medyo nakapagbigay ako ng linaw about dito sa fast cash. Kung revoke ba ito o SEC registered pa rin. So yun mga kadyani, hanggang sa muli at itong inyong lingkod kadyani ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. Sarang hamnida po.